Good and blessed morning sa ating lahat. Praise the Lord. Lahat po ba ay masaya ngayong umaga? Purihin ng Panginoon. Tunay na good morning muna sa ating lahat. Good and blessed morning at sana lahat ay maganda ang gising kahit na alam kong lahat ay puyat at pagod. Amen? At masigla uli ngayong umaga. So, this will be my last presentation ngayon. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na binigyan ako ng Diyos ng pagkakataon mag-share sa inyo through our beloved Pastor Jerry Salmeron. At ang kanyang layunin ay napakabuti sa inyo. Nais niya kayong matrain at mag-grounded and rooted sa Word of God. Kasi kailangan natin ngayon yan, yung tayo ay rooted and grounded sa message of the hour from God na ibinigay sa huling mga araw. Not many people realize na ang panahon natin ay binubuo lamang ng 2,000 years, ang tinatawag na Grace Age. Okay? At ito ay nagsimula dito sa Ephesians. Ephesians, Church Age, at magtatapos dito sa Laodicea. At kung papansin ninyo, sa bawat kapanahunan ng iglesia, from Epheso, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea, if you read the Bible, pag nagbasa kayo ng Bible, every age ay laging may sinasabi na, no? He that hath an ear. Pansin ninyo, bawat kapanahunan ng iglesia, merong ending. There's always an ending that says, he that hath an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Meaning to say, mga minamahal kong kapatid, ang Holy Spirit ay nagsasalita at may dalang message sa bawat church age. Kaya lang, hindi ko alam kung naririnig ito ng mga tao, yung message ng Holy Spirit sa bawat kapanahunan. Kasi, ang Holy Spirit, meron siyang 7 between na channel. Doon siya nangungusap. Nasa Revelation chapter 1, verse 20. Doon siya dumadaloy sa 7 between. So, pag hindi mo kilala yung 7 between, no? Hindi mo maririnig ang mensahe ng Holy Spirit. So, pag hindi mo narinig ang message ng Holy Spirit, delikado. Maliligaw ka. Ibang boses ang mapapakinggan mo. Ang boses ng relihiyon. At ang boses ng relihiyon ay mandaraya. Alam niyo ba yon? Na ang tinig ng relihiyon ay mandaraya kasi yan ang white horse rider. Ito yan. Yan ang white horse rider. So, maraming tao ngayon ang naririnig nila tinig ng white horse rider. Bulaan, bakak, tama ba? Sinungaling, at malayo sa katotohanan. Pero ang tinig ng Holy Spirit sa 7 between, yun ang tama. Pakibasa sa Cebuano, Bisaya na. Revelation 1:20.
Ang tinago sa bito ka mga bituon na imong nakita sa akong buong kamot. O ang pito kakataw tangkawan nga bulawan. Ang pito ka mga bituon mao ang mga manununta sa pito ka mga iglesia. O ang pito sa mga tangkawan mao ang pito ka mga iglesia. See? Kita nyo mga kapatid? Ang pitong bituon, sabi diyan, nga imong nakita sa akong tuong kamot, o ang pito katang kawan nga bulawan. Ang pito ka mga bituon, mao ang mga manulunda. See? Yun ang mga messenger ng Panginoon. Sino-sino yan? Ayan o. Nagsimula kay Apostol Pablo. So dapat makinig sila kay Apostol Pablo nung panahon na yon. At yung nakinig kay Apostol Pablo nung panahon na yon, yun ang mga naligtas. At yun ang makakasama sa rapture. Kasi ang Espiritu ng Diyos ay dumaloy sa kanyang unang manulunda. Apostle Paul is the greatest apostle of all times. Kasunod na manulunda, Irenaeus. Dumaloy ang mensahe ng katotohanan kay Irenaeus. So, ang mga nakinig kay Irenaeus, ligtas din at makakasama sa rapture. Pagkatapos ni Irenaeus, sumunod si Martin, si Saint Martin. Nangaral din ito ng katotohanan sa mga tao. Ang mga nakinig kay Saint Martin, nanatili sa katotohanan at makakasama sa rapture. Pang-apat, si Saint Columba, isa rin sa mga matapat na mga ngaral nung panahon niya, na nagturo ng tama na mensahe ng Biblia. Panglima, si Luther, siya ang bumasag sa Katoliko. Alam niyo ba yon? Si Luther ay isang paring Katoliko. At nakita ni Luther na ang practices ng Catholic Church ay mali. Diyos-Diyosan, pag-pray kay Mary, pagbayad sa mga patay, dasal, Holy Rosary, at kung ano-anong mga aral, si Luther bilang Catholic priest, sabi niya, mali. Ito. Hindi ito subay sa Bible. Kaya anong ginawa ni Luther? Humiwalay siya at nagprotesta siya sa Catholic Church at maraming lumabas sa Katoliko na tinawag na Protestante. So si Luther ay ang panglima nga manununda. Sumunod kay Luther, sino? Si John Wesley. Si John Wesley ay isang dakilang misyonary. At nung makita ni John Wesley na ang ginagawa ng Protestante, nagsisigarilyo, umiinom, sabi ni John Wesley, maglinis kayo ng inyong mga kasalanan. Hindi sapat ang pananampalataya, sabi ni John Wesley. Dapat alisin nyo mga sigarilyo, alisin nyo mga alak, alisin nyo mga sugal, alisin nyo ang inyong mga ginagawang masasamang bisyo, magpakabanal kayo sa Panginoon. Kita nyo? Mas mataas ang mensahe ni Wesley kay Luther. Ibig sabihin, dinadala ng Diyos ang kanyang iglesia mula sa korupsyon ng relihiyon patungo sa katotohanan ng Ebanghelyo ni Kristo. Amen? At sumunod kay Wesley si William Branham. Siya ang dakilang propetang isinugo ng Diyos sa huling mga araw. Siya ang katuparan ng Malakyas 4:5-6 na pag-aaralan natin ngayon. At siya rin ang katuparan ng ikapitong anghel na darating sa huling araw, ikapitong sugot mensero na maglalantad ng mga mystery, kagaya ng napakinggan nyo sa akin na Godhead, at saka serpent seed. Lahat ng yan ay galing sa Diyos na ibinigay kay William Branham na propeta.
So, 7 bituon. Ano bang bituon? Ang bituon ay lumilitaw sa ilan sa gabi. Tama? In the absence of the sun, the moon, which is the church, and the stars shines upon the earth. Tama? So habang wala ang ating Panginoong Yesus, sino ang nag-shine sa mundo? The moon, which is the church. And the 7 stars, which are the 7 messengers of God. Amen. Kaya kung ang church natin ay wala sa tamang aral, madilim tayo. Dahil ang liwanag ay ang salita ng Panginoon. At ang salita ng Diyos ay ilaw at katotohanan. Amen? So makikita niyo mga kapatid, 7 bituin, 7 manununda, 7 kandilerong ginto, 7 churches. Nandito na tayo. Sa last Laodicean church age. Pero ang Laodicean church age, basahin niyo sa Revelation 3:14, 17, bulok. Bulok na iglesia. Siya ay iglesyang bulag. Siya ay iglesyang hubad. Bakit? Kasi kumakain siya ng bunga ng tree of knowledge of good and evil, kay hubad siya. Wala siyang damit. Tapos yung mata niya malabo. Hindi nakakita sa malayo. Kaya sabi ng Panginoon sa Laodicean, bumili ka sa akin ng pampahid ng mata para makakita ka ng malinaw. Bumili ka sa akin ng maputing damit para hindi ka hubad. Ibig sabihin, ang relihiyon sa Laodicean churches ay hubad. Sa paningin ng Panginoon, hindi sila nakasuot ng banal na damit. Amen? Hindi sila nakasuot ng banal na damit. Bakit? Ano ba ang banal na damit? Ang banal na damit ay ang salita ng Diyos. The robe of righteousness is the word of God. The robe of salvation is the word of God. So kapag hindi ito tinuro ng mga pastor sa kanyang church members, ito mga membrong ito hubad yan, hubot-hubad yan sa harapan ng Panginoon. Kaya ang suot ng bride, linen. Ano ang linen? Mas maputi pa sa puti. Ang linen ang isa sa pinakamahal na tela ngayon. Bumili kayo sa mall, magtanong kayo ng linen. Ang linen ang pinakamahal na tela sa lahat. Pero ang linen ay maganda sa katawan. Amen. Alam niyo ba yon? Na ang tela na linen ay maganda sa katawan. Pag ito tinamaan ng sinag ng araw, nag-generate ito ng health sa katawan mo. Hindi siya nag-generate ng harm. Pero yung ibang tela, pag tinamaan ng araw yon, paiinitin yung katawan mo, temperatura mo. But the linen na discovery nila, pag ito tinamaan ng araw, hindi siya nagdudulot ng masamang epekto sa katawan mo. Yun nga lang, mahal ang linen. Nasa 2,000 ang linen. Isang long sleeve ng linen ay nasa 2,000. So, kailangan mag-ipunan. Okay? Pero hindi na bali yun. Hindi bali, hindi ka na makapagsuot ng linen. Ang importante, nakasuot ka ng linen sa iyong soul. And the linen is the Word of God. The holiness from the Lord is the robe of holiness, salvation and righteousness. Yun ang pinaka-importanteng suot mo, yung salita ng Panginoon sa soul mo. So kapag ikaw ay believer ng Word of God, in the sight of God, puting-puti ka. Amen? Nakasuot ka ng white robe linen. Praise the Lord. Sinong naniniwala, sinong gustong magsuot ng white robe linen ngayon? Amen. Praise God. Alright. So, start na tayo. Tayo ay dadako sa message natin ngayon, the 5 comings of Elijah. The 5 comings of Elijah. Amen? At ang ating teksto ay magsisimula sa Malachi chapter 4, verse 5 and 6. The last book of the Old Testament. Tama? Malachi is the last book of the Old Testament.
How many books in the Old Testament? 39. How many books in the New Testament? 27. Sino ang nakamemorize ng Old Testament at New Testament books? Ha? By books lang. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, di ba? Isaiah, Jonah, ano ba? Kabisado niyo. Zechariah, Haggai, Zephaniah, then Malachi, di ba? Then New Testament, Matthew, Mark, Luke, John. Diba? Acts, Romans, 1 Corinthians. So dati kabisado ko to eh. So pag nagkakaedad ka na, nung bata-bata pa, no? Pabilisan kami nito. Diba? Pabilisan ng recite, pabilisan ng bukas ng Bible. Pag sinabi ng pastor, Acts 2:38, yung iba talagang seconds lang, oh. Andiyan agad. Siya ang mananalo pagka nauna siya. Okay, so we need to know the book. Kailangan alam natin yung ating Bible, di ba? Hindi yung bit mo lang pero hindi mo tinanong ka, how many books in that Bible? Di ba? So, kabisaduhin mo yung banal na aklat ng ating Panginoon. Alright, the 5 comings of Elijah, Malachi chapter 4, verse 5, nakibasa. Pastor, sa Cebuano, English and then Cebuano. Behold, I will send you Elijah, the prophet, before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Isaiah. Aniya ako ron, akong ipadala kaninyo si Elias, ang manalagna, sa dili pa moabot ang dako o makalilisang na adlaw ni Jehovah. Ayan. Tapos? And he shall turn the Hindi, heart sa Cebuano. o iyang pabalikon ang kasing-kasing sa mga amahan ngadto sa mga bata. O ang kasing-kasing sa mga bata ngadto sa ilang mga amahan. Tingali unya ako mo anhi o samaran ko ang yuta pinaagi sa usa kapang himaraot. Praise the Lord. So, sa book ng Malachi, just before the closing of the Old Testament. Okay? Bago nagsara ang Old Testament, ay nag-prophesy si Malachi from the Spirit of God said, behold, I will send you Elijah the prophet. Kailan? Before the great and dreadful day of the Lord. Kailan ang great and dreadful day of the Lord? Bago magunaw ang mundo. Amen? Ano ang gagawin ni Elijah? Dalawa ang kanyang gagawin. He will turn, slide. Dalawa ang kanyang gagawin, no? He shall turn the heart of the fathers to the children. Then, pangalawa, and the heart of the children to their fathers. Twofold. Napansin nyo? Dalawang fold ang gagawin ni Elijah sa pagdating niya. Pansinin nyo mga kapatid. Si Elijah na original ay wala na dito sa lupa. Nasaan na siya? Nasa langit na. Kasi
kinuha na ng Panginoon si Elijah sa isang chariot of fire. Tama? Nakita ni Elisha, kasi alalay ni Elijah si Elisha, nakita ni Elisha na inagaw ng chariots of fire si Elijah at dinala sa langit. So wala na yung original na Elijah. Tama? Pero ang sabi ng Bible, isusugo uli siya. Para sa dalawang kadahilanan. To turn the heart of the fathers to the children. And the heart of the children to their fathers. Ito yung purpose bakit siya ipapadala ulit. Ngayon, pag-aralan natin sa pamamagitan ng banal na aklat, mga minamahal na kapatid. No? Mako tayo dito sa 5 comings of Elijah. Alam nyo ba sa Bible ay merong 5 pagdating si Elias? Pag-aralan muna natin yung una. Una nating kilalanin ang original na Elijah. Basahin natin sa unang hari, 17.1. 1 Kings 17.1. Elijah the Tishbite. O si Elias ang Tisbilhon, na uban sa mga pumuluyo sa galaan, ningon kan Akab, ingon nga buhi si Jehova, ang Diyos sa Israel, sa kamkinsa nga tubangan ako nagatinto, walay tulog bisan ulan, diining mga kuniga, kundi sumara sa akong pulong. Yan ang unang Elijah, the original. Yan yung talagang original na Elijah. The original one. Bago inakyat sa langit. And then, nung inakyat siya sa langit, ay merong request si Elisha sa kanya. Na ang sabi ni Elisha, ibigay mo sa akin ang double portion ng iyong spirit. Amen? Nakita niyo ba yon? Ang sabi ni Elijah, mahirap ang iyong sinasabi. Pero, kung makita mo kung umakyat sa langit, mangyayari sa iyo ang gusto mo. At nakita nga ni Elisha na umakyat sa langit si Elijah. At nalaglag ang balabal ni Elijah at dinampot ni Elisha. At ang double portion ng spirit ni Elijah ay pumunta kay Elisha. Yan ay mababasa natin sa 2 Kings 2:1. Mga kapatid, pakibasa. O nahitabo sa diha, mabuot ni Jehova, kuhaon si Elias, pinaagi sa usa ka alimpulos kadto sa langit, nga si Elias miadto uban kay Eliseo, sukad sa Gilgal. See? Nakita nyo? Yung espiritu ni Elijah, double portion, ay napunta kay Elisha. Pag binasa nyo yung buong chapter, makikita nyo nang hampasin ni Elisha, ng balabal ni Elijah, yung ilog ng Jordan na bitak. At kung inyong papansinin, mga kapatid, si Elijah ay may 4 major miracles na ginawa. Pero si Elisha, 8 major miracles ang kanyang ginawa. Double portion. Everybody say amen kung nawa natin. Okay. Fast forward tayo sa bagong tipan. Between the Old and the New Testament. Sino ang ikatlong Elijah? Luke chapter 1, verse 16 to 17. Okay, basa sa Bisaya uli. O daghan sa mga anak sa Israel na pagalikod ngadto sa ilang Ginoong Dios. O siya maguna kaniya sa espiritu ug sa gahom ni Elias.
sa pagbabalik sa mga kasing-kasing sa mga amahan ngadto sa anak o sa mga masukiyon sa paglakaw sa kalintog sa mga matarong aron sa pagtagana alang sa Ginoo o sa katawhan na inandam. Yan. Ang ikatlong Elijah ay si John the Baptist. Base dyan sa Luke 1:16 to 17. Na si John the Baptist will be under the spirit and power of Elijah. Amen. Tama po? So that's the third Elijah. At ang ikaapat na Elijah ay yung Malachi 4, 5, and 6. Before the great and dreadful day of the Lord. At yan ang ating pag-aaralan ngayon. Kasi si John the Baptist, dumating yan, hindi sa great and dreadful day of the Lord, kundi sa first coming of the Lord. Tama? Dumating si John the Baptist before the first coming of the Lord. Ano yung first coming of the Lord? Nung siya'y mamatay sa krus at tubusin tayo. So, hindi yung great and dreadful day. Kundi, that is the acceptable year of the Lord. Ibig sabihin, salvation. Ang year na dinatnan ni John the Baptist. But the fourth Elijah will come before the great and dreadful day of the Lord. Yung pang-apat na Elijah, darating yun bago gunawin ang mundo. Amen? Para i-restore ang mga turning the hearts of the children naman. Si John the Baptist kasi, ang ginawa niya, turning the hearts of the fathers to the children. Yung fourth Elijah, hearts of the children to the fathers. Bansin nyo, magkaiba. At yung panglimang Elijah ay darating during the Great Tribulation. Revelation chapter 11, verse 2 and 3. Pakibasa. Apan ang sawang sa lawas sa templo, pagkakit mo, o pilit pagsugtol, ay gitulog sa mga hintel o pagayatakan, sila ang manglungsod, ngabalaan, sa kapaan-atan o duha ka bulan, o gihatag ko sa akong duha ka mga saksi, o mga manalagna, sila sulod sa usa ka libo o duha ka gatos, o kaunuman nga adlaw nga sinuluban sa mga sako nga 50 sa pag-angkot. Tuloy. Mao kini sila ang duha ka kahoy nga oliba o ang duha ka tangkawan nga anaa sa atubangan sa Ginoo sa yuta. Tuloy. O kung kinsang buod mag-among-among kanila bukula ang kalayo sa ilang bakbak o pagalamyon nila ang ilang mga kaaway. O kung kinsang buot, mag-among-among kanila, kinahanglan na siya, pagapatyon, niining paagiha. Tuloy. Hindi sila may gahom sa pagsira sa langit, aron dili magulan, sulod sa mga adlaw sa ilang tagna, o may gahom sila sa ibabaw sa mga tubig, aron dili mga gipog ako, o sa pagsamad sa yuta, sa tanang hampa, sa mga pila, nga buot nila. See, walang binanggit na pangalan, di ba? Pero ang sabi, itong dalawa daw, meron silang gahom para ipasara ang langit at huwag umulan. At meron silang gahom para mahimo dugo ang tubig. Sino yan sa lumang tipan? Sinong gumawa yan? Moses at Elijah. Everybody say, praise the Lord. Gunaw naman natin. So, panglima yon. Okay? Darating si Elijah pero may kasama siya si Moses. So dito tayo ngayon sa fourth Elijah, mga kapatid. Back tayo dyan. Makikita nyo sa ating 5 comings of Elijah. Ayan ang original na Elijah. Matapang. Elijah, pumalit sa kanya. John the Baptist, first coming of Christ. Malachi 4, 5, and 6, before the great and dreadful day of the Lord, William Branham, the fourth Elijah, the messenger of God. Mga kapatid,
before the great and dreadful day of the Lord. Siya rin itong ikapitong bituon, manununda, sa kapanahunan ng Laodicea na dinaluyan ng Espiritu ng Diyos para mangaral ng katotohanan gaya ng Godhead, serpent seed, 5 comings of Elijah, at itong mga revelation na to. Ibinigay ng Diyos sa kanyang lingkod na propeta para ipangaral sa iglesia sa ikapitong kapanahunan ng Laodicea ang nobya ni Kristo para lumabas sa bulok na sistema ng relihiyon ng Laodicea. So, kailangan natin ang liwanag ng bituon, ikapito, para ang katotohanan marinig ng iglesia at lalabas ang iglesia sa bulok na sistema ng relihiyon ng Laodicea. Amen. Everybody say, praise the Lord. Amen. So, sa 5 comings of Elijah, yan ang ating nasaksihan. Alright. Dito tayo sa sa third Elijah muna tayo. Marami kasing nagsasabi, sabi nila, Elder, yung sinasabi mong fourth Elijah, si John the Baptist na lahat ang tumupad noon. Kasi meron silang binabasa sa Biblia, dito sa, mga kapatid, dito sa, pansinin natin. Alright. Basahin natin dito sa Matthew 17. Okay? Matthew chapter 17. Mga kapatid. Kung saan kinukote nila na si Elijah daw na parating ay walang iba kundi si John the Baptist na yon. Nagkamali sila sa third Elijah, ginawa nilang fourth Elijah. Okay, Matthew chapter 17. Basahin natin, Pastor, sa Bisaya. Simulan natin ang pagbasa dito sa verse simulan natin dito sa verse 10. Okay. Pakinggan natin. Ang mga dinunan na nagpangutana kaniya sa Panginoon. Nga naman, nga nagaingon ang mga iskriba na si Elias, kinahanglan ng anhi pag-una. Okay, so alam din ng mga scribes, alam ng mga readers ng Old Testament, yung Malakay 4, 5, and 6, alam nila. So ang sabi ng mga alagad, bakit sinasabi ng mga iskriba na si Elias ay darating? Okay, anong sagot ni Jesus? Verse 11. Sabi ko ba, si Jesus, nagingon kanila, oo, matod na si Elias muanhi o magkahuli sa tanang mga butang. Yun. So kinonperma ni Jesus na totoo yung sinasabi ng mga scribes. Talagang darating si Elijah to restore all things. Amen. Tama, kinumpirma ni Lord. Talagang darating si Elijah para ipanumbalik lahat ng bagay. Oh, tingnan nyo ha. Alam ni Jesus Christ ang Malakay 4, 5, and 6. Alam ng mga eskriba ang Malakay 4, 5, and 6. Amen. Yes. Pero yung mga alagad, di nila alam. Kaya nagtanong sila kay Lord. Sabi ng mga eskriba, darating si Elias. Sabi ni Lord, talagang darating si Elias to restore all things. Amen. Lord. Ngayon, pansinin ninyo yung kasunod na talata. Verse 12. Pakinggan natin. Apan nagingon ako kanina na si Elias na ianhi na o wala pa nila na ilhi. Apan gibuhat kaniya ang tanan nga buot ilang pagabuhaton. Ingon man usab ang anak sa tao pagaantuson nila. See? Pansinin nyo.
Sabi ni Jesus, that Elias is come, yung third Elijah. Sino yon? Si John the Baptist. Pansin nyo? Kinumpirma din ng Panginoon na yung sinasabi ni Jesus Christ na that Elijah, third Elijah, sabi rito, apan nagaingon ako kaninyo, nga si Elias nahianhina, og wala nila hiilhi. So sabi ni Jesus, yung third Elijah, sino si John the Baptist, ay dumating na pero hindi nila siya nakilala, kundi pinatay. Pinugutan nila ng ulo. Tama? Amen. Anong sabi sa kasunod na verse? Unya, nakasabot ang mga tinunan na siya nagsulti kanila mahatungod kang Juan nga Bautista. O sa miabot sila sa panon sa katawan, iduol kaniya usa ka lalaki. Tama na yung pastor. So nakita nyo, si John the Baptist ay kinonfirm ni Jesus siya yung Elijah ang iniintay nyo. Amen. Tama? So yung argument ng ibang mga pastor sa huling araw, wala na daw tayong Elijah ang aantayin sa port kasi si John the Baptist na ang tumupad. Mag-ingat kayo sa kasinungalingan ng mga mangaral sa huling mga araw. Yes. Sapagkat dito nadadaya ang mga Kristiyano, kagaya din ng sinasabi nilang wala ng propeta after John the Baptist. Tama? Nakita niyo ang bandarayan nila? Wala na daw propeta after John the Baptist. Pero kahapon, nakita natin sa scriptures, sinungaling sila. Yes. At merong isang sister nag-confirm sa akin kahapon. Sabi niya, naliwanagan siya dahil dati ang paniniwala din niya, wala ng propeta after John the Baptist. Amen. Lord. So dito, pinuputol rin nila na wala nang parating na Elijah sapagkat si John the Baptist na daw yun. Ginagamit nila yung salita ni Jesus na that Elijah, adtong Elias, di ba? Ay nandito na. Hindi nila alam ang tinutukoy ni Jesus na Elijah, yung third Elijah, si John the Baptist. Hindi niya tinutukoy yung fourth Elijah. Dahil yung fourth Elijah, parating pa lang. Amen. Hindi sa first coming, kundi sa second coming of Christ before the great and dreadful day of the Lord. Okay, pansinin natin. See? Ulitin natin uli ang pagbasa sa 17:11 sa Bisaya. Mateo. O sa mitubag si Jesus nagingog kanila, oo, matulog na si Elias muanhi o magapabuuni hauli sa tanang mga butang. Alright, so napansin nyo? Sabi ni Lord, talagang si Elias parating pa lang para i-restore lahat ng bagay. So ito ang pakinggan nyo ngayon, mga minamahal kong kapatid. Kung si Elijah na, ang fourth Elijah, si John the Baptist na, ang fourth Elijah, wala nang parating. Ibig sabihin, na-restore na ni John the Baptist lahat ng bagay. Tama? Tama? Kung siya na, ang third at fourth Elijah, at wala lang parating after John the Baptist na Elijah, ibig sabihin, na-restore na lahat ni John the Baptist ang lahat ng bagay. Amen. Pero tanungin natin ang Bible. Na-restore ba ni John the Baptist lahat ng bagay? Tanungin natin ang Biblia. Hayaan natin ang Biblia sumagot. Basahin natin ang Acts chapter 3, verse 21. Nga mao si Jesus, nga kinahanglan pagadawaton sa langit hangtod sa pagpahiuli sa tanang mga butang. Magisulti sa Dios pinaagi sa bakba sa iyang balaang mga manalagna
sugad pa sa sinugdan. Nasaan si Jesus ngayon? Ang ating Panginoon. Nasaan? Nasa langit, tama? Eh, anong sabi sa Gawa 3:21? Nga mao si Jesus. Nga kinahanglan pagadawaton sa langit. Ibig sabihin, must remain in heaven. Bakit siya mag-remain sa langit? Bakit hindi darating ang Panginoon? Hangtod sa pagpahiuli sa tanang mga butang. Akala ko ba na-restore na ni John the Baptist? Diba? Kung na-restore na lahat ng bagay ni John the Baptist, eh bakit nasa langit pang Panginoon, di dumarating? Kasi sabi diyan, mananatili siya sa langit. Mao si Jesus. Na kinahanglan pagadawaton sa langit, manatili sa langit. Bakit? Hangtod sa pagpahiuli sa tanang mga butang. O, ibig sabihin, hindi na isauli ni John the Baptist lahat ng bagay. Everybody say, praise the Lord. O, liwanag ba yun? Kasi kung naisauli na ni John the Baptist lahat ng bagay, di nag-rapture na sana noong panahon ni John the Baptist. Kasi yun ang umahad lang. Yun ang umahad lang sa pagdating ng rapture. Yun ang umahad lang sa pagdating ng Panginoon. Yung mga bagay, dapat maisauli sa dati. Eh kung naisauli na ni Juan Bautista lahat, di dapat nag-rapture na sa panahon ni Juan Bautista. Kawawa naman tayo. Hindi tayo nakasama. Kasi hindi pa tayo pinanganak sa panahon ni John the Baptist. Tama? So, ibang Elijah. Yung fourth Elijah kay John the Baptist. Ano po ba natin? Si John the Baptist ay Elijah sa first coming of Christ. Ang fourth Elijah ay Elijah before the second coming of Christ. At yun ang darating, yung ikaapat, para i-restore lahat ng bagay. Tingnan nyo, di ba? Matthew 17:11, Elijah will come to restore all things. Acts 3:21, hindi pa nare-restore hanggang ngayon ang lahat ng bagay, kaya hindi dumarating ang Panginoon. Maliwanag po ba sa atin yun? Napakalinaw niyan, di ba? Okay. So yung isang Elijah, yung third, dumating before the first coming of Christ. Yung fourth Elijah, darating before the second coming of Christ. Iyon ang diferensya niya. Okay? Everybody say praise the Lord kung nanuwa natin yun. Napakalinaw niyan. So ang tinupad ni Elijah, John the Baptist, ay yung Malakay 4:6a. Pakiano nga dyan. Ang tinupad ni John the Baptist ay Malakay 4:6a. Okay? Kita nyo ba? Iyan yung slide. Sumobra. Na bumalik sa una. Yan tayo sa fourth Elijah to the Gentiles. Elijah fourth coming. Ayan. So tingnan nyo, si John the Baptist, ang tinupad niya na Elijah ay Malakay 4:6a. Pero itong pang-apat na Elijah, Malakay 4:6b. Yung 4:6a, turning the hearts of the father to the children. Okay? Next slide. The twofold prophecy of Go ahead. Yan. Of Malakay 4, 5, and 6.
Ayan. So, tandaan nyo. Ang Malakay 4, 5, and 6 ay twofold prophecy yan. Isang hula, pero dalawang panahon ang katuparan, magkahiwalay. The Holy Spirit give you revelation understanding now. Amen. Para tayo ngayon dumadaan sa makitid na daan, you need attention nyo rito. Ang Malakay 4, 5, and 6 ay merong first fold at second fold. Ang first fold, He shall turn the hearts of the fathers to the children. Ang second fold, and the heart of the children. Children naman dito, doon father sa taas, to the fathers. Yan ang twofold niya. At yung first fold, tapos na to. Sabi ni Jesus, that Elijah has already come. Third Elijah, tapos na. John the Baptist. Next fold, next slide. Tingnan nyo. Bibigyan ko kayo ng halimbawa sa Bible na isang hula pero magkahiwalay na dispensation ng katuparan. At isa dyan ang Isaiah 61, verse 1 and 2. Basa. Tingnan Ang ninyo. Espiritu ni Jehova nga Ginoo aniya sa ibabaw nga dako. Tungod kay ginihugan ako ni Jehova aron sa pagwali sa maayong mga balita sa mga maaghok. Ako gipaan niya aron sa pagbugkos sa mga dugmo o kasing-kasing, aron sa pagmantala sa kagawasan sa mga bihag o ang sa pag-abli sa mga bilangguan alang kanila nga ginagapos. Ayan. Aron sa pagmantala sa tuig sa pagpasiguli uban ng Jehova ug sa adlaw sa pagpahimalo sa atong Dios aron sa paglipay ni atong tanan nga nagbalata. And, Bigyaw. nabasa na? Pagpahimalo. Ayan, alright. Bigyaw. So, pansinin nyo. Isaiah 61 is one of the scriptures, one prophecy, pero two dispensation ng katuparan. Let me prove it to you from the Bible. Okay? Let the spirit of wisdom and revelation come to you now. Amen. Okay. Ito yung first fold. To proclaim the acceptable year of the Lord. Yan yung first coming of Christ. John the Baptist, ang messenger dyan. Third Elijah. The second fold, and the day of vengeance of our God to comfort all that mourn before the great and dreadful day of the Lord. Ang fourth Elijah ito. First coming ito, ni Christ, namatay sa krus. Second coming naman to judge. Okay. Aralan natin. Pumunta tayo sa Luke 4, verse 17 to 19 o 21. Tingnan natin kung papaano ito pinunfil ni Christ yung first fold. Okay, basa. Isaiah. O gihatag kaniya ang basahon ni Isayas nga manalag na. O sa nabuklan niya ang masahon, higit-an niya ang bahin nga dito nasulat. Ang Espiritu sa Ginoo niya kanako. Oh, Isaiah 61 yan, ha? Tungod Okay. kay iya kung ginihog aron pagmantala sa maayong balita ngadto sa mga kabos. Iya kung gisugo sa pag-ayo sa mga pasulok o kasing-kasing. Magwali sa kagawasan sa mga bihag o sa pagpahiguli sa ikatanaw sa mga buta o sa paghatag kagawasan sa mga ipiutan. Sandali. Di ba, Isaiah 61 yan? Yung binabasa ni Christ? Yung pinasa natin kanina. The Spirit of the Lord is upon me. Tama? Oh, tapos, tinuloy niyang pagbasa hanggang dito sa acceptable year of the Lord. Tuloy. Papakinggan nyo. Sa pagmantala sa nahimot ang tuig sa Ginoo. Tapos, anong ginawa ni Lord sa libro? Tuloy. O gilukot niya ang basahon. O giuli niya kini sa sulugon. O nilingkod siya. O ang mga mata sa tanan nga dito sa sinaguga gitutok kaniya.
O misugod siya pagingon kanila. Karong adlaw kining kasulatan natuman sa inyong mga idolo. Hindi niya kinumpleto pagbasa. Hindi niya binasa yung the day of vengeance. Ang binasa lang niya, to preach the acceptable year of the Lord. Sa Bisaya, Pagmantala sa nahimut ang tuig. Nahimut ang tuig. see? Yun lang ang binasa ni Lord. Tapos, sinara niya na. He closed the book. Hindi niya tinuloy ang pagbasa. Doon sa the vengeance of the Lord. Bakit niya hindi binasa? Kasi hindi yun para sa panahon na yun ang paghuhukom. Kita nyo? Isang hula. Pero dalawang panahon ang katuparan. So, sinara niya na ang libro, pagbasa niya ng acceptable year of the Lord. Close the book. At binigay sa isang kasama roon. At sinabi ni Jesus, this day, this scripture is fulfilled in your eyes. Ano yung fulfilled? This scripture? Yung acceptable year of the Lord. Pero yung judgment day of the Lord, natupad ba? Hindi. Everybody say amen kung naunawa natin. Ganyan ang kasulatan. Masyadong malalim. Pero kahit malalim siya, mauunawaan natin kapag talagang tayo ay nag-aral ng salita niya. Tama? Is that scripture? Scripture yan, mga kapatid. Hindi natin pwedeng pasinungalingan yan. Okay? Ganyan din ang Malakay 4, 5, and 6. Isang prophecy, pero dalawang panahon ang katuparan. Panahon ng first coming of Christ, John the Baptist. Panahon ng second coming of Christ, the fourth Elijah. Kaya napaka-importante yon, mga kapatid, na makilala natin ang fourth Elijah. Bakit? Sapagkat yun ang magre-restore sa church na to. Amen. Sa ating Panginoon. Yun ang magre-restore sa lahat ng simbahan na sasampalataya sa mensahe ng fourth Elijah. Kasi yun ang restorer. Walang pastor, walang sino man makapag-restore sa atin, kundi ang Diyos sa pamamagitan ng mga Elijah na to, na ipapadala niya sa ating panahon. Amen. Hallelujah. Again, Matthew 17:11 sabi, and Jesus answered and said unto them, Elias truly shall first come and restore all things. At sinusugan niya ng Acts 3:20-21. And he shall send Jesus Christ, which before was preached unto you. So muli daw ipapadala ang Panginoon, the second coming, pero hindi siya darating hanggat hindi na isasauli sa dati ang lahat ng mga bagay, whom the heaven must receive, until the times of restitution of all things, which God hath spoken by the mouth of all his holy prophets since the world began. Amen. Tanyo? Wala na si Jan ng kasulatan. Ngayon, ang tanong na kasunod, what are these words of the holy prophets that must be restored before Jesus returns? Ano ang mga salitang ito ng mga propeta na dapat ma-restore bago dumating ang Panginoon? Okay? 2 Thessalonians chapter 2, verse 2, pakinggan natin. Na di ninyo pagalibugon sa madali ang inyong huna-huna o di ninyo pagapagkukugtod bisan pinaagi sa Espiritu kung sa pulong kung pinaagi sa sulat ingon nagikan kamo nga daw ang adlaw sa Ginoo adul na. See? Kinonfirm ni Apostle Paul na talagang hindi darating si Jesus. Kasi bago siya darating, dalawang bagay ang mangyayari. Ano yung una na mangyayari? Falling away first. And that man of sin be revealed, the son of perdition, Antichrist. So dalawang bagay ang magaganap bago darating ang Panginoon. Una, magkakaroon ng falling away muna. Ano ang falling away? Ang falling away sa Greek ay apostasia.
Apostasya. Anong ibig sabihin ng apostasya? Forsaking of truth. Sa Bisaya, Gilimod ang katinuran. kamatoran. Di ba? Ibig sabihin, magkakaroon ng pagtalikod sa katotohanan ng mga simbahan. Tama? Anong tatalikuran nila? Katotohanan. Anong i-restore ni Elijah? Salita ng katotohanan. Amen. Tatalikuran nino ng mga iglesia, ng mga relihiyon. Sino magre-restore? Ang ika-4 na Elias. Ano yung mga tatalikuran nilang aral? 2 Timothy 4, verse 3 to 4. Pakinggan natin. Kay moabot ang panahon na dili sila mula hutay sa maayong pagtulunan. See? Muabot ang panahon nga diri sila Mula hutay. mula Hutay. hutay sa Maayong maayong pagtulunan. pagtulunan. So yan ang prophecy sa mga simbahan. Ayaw nila ng tamang doktrina. Ayaw nila ng banal na aral. Ayaw nila ng katotohanan. Anong gagawin nila? Tuloy? Kung dili nga sa mga may kalunggan na ikatlan, magatikom sila sa ilang kaugalingon o mga magtututlo. Uyon sa ilang mga See? kailing libgon. Anong gusto ng mga membro ng mga reliyon sa huling araw? Yung maganda sa tenga nila pakikinggan. Hindi masakit. Hindi mahirap. Yung easy lang. Amen. Right. Yan daw ang gusto ng reliyon sa huling mga araw. Yung easy na doktrina at aral. Anong gagawin nila? 4. O iba pa nilayo nila ang ilang mga dalunggan ikan sa kamaturan. See? Ilalayo nila ang kanilang mga tenga sa katotohanan. Tuloy. O magmisalab sila gatro sa kangasuliganon lamang. Kaya ang gulo-gulo ng reliyon, iba-iba, di ba? Away-away, debate. Ibang doktrina ng bawat sekta. Bakit? Siya na yan, no? Nagsipaniwala sila sa mga maling aral. Amen. Tuloy. 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 5. Ito na. Saan sila makikinig? Pakinggan natin sa Bisaya. Abal ang Espiritu nagaingon sa dayat nga sa mga malabot na panahon. Ang uban na mahulog gikan sa pagtuo See? Tuloy. na nagapatalinghog sa mga limbungan Seducing spirits. o sa mga pagtulunan sa mga yawa. Grabe, di ba? Mga simbahan daw. Maniniwala sa doktrina ng mga demonyo. Ano yung mga doktrina ng demonyo? Tuloy. Inaagi sa pagkasaling kapaw sa mga tao na nagasulti o mga bakat. Nagi pa masawaan diha sa ilang kaisipan. Ingon sa usa ka binaga na puthaw. Ano yung mga doktrina ng demonyo? 1, 3. Na nagapugong sa mga pagpangasawa. Bawal mag-asawa daw. Sinong bawal mag-asawa? Mga pare, bawal mag-asawa. Amen. Anong sabi ng Biblia? Sa mga nagbabawal ng pag-aasawa, aral ng demonyo. So hindi alam. Hindi alam ng maraming naglilingkod sa RCC na ang hawak nilang doctrine of celibacy. Doctrine of celibacy, manatiling single, walang asawa, ay doktrina ng demonyo pala. Imagine, religion yan, ha? Nasa halip na ang hawak ay salita ng Diyos, anong hawak? Aral ng demonyo. Hindi nila alam yun. Akala nila aral ng Diyos ang hawak nila. Pero ang sabi ng Bible, aral ng demonyo ang hawak nila. Tuloy. Nga nakapag
bugong sa pagpanasawa o nagasugo sa paglikay sa mga kalandon nga gibuhat sa Dios. Oh, bawal daw kumain ng karne. Kailan? Pag Friday. Pagka mahal na araw. Tama? Tapos meron din nagbabawal ngayon. Bawal ang hito. Bawal ang baboy. Bawal ang mga ibon. Bawal ang mga ganitong hayop. See? Ano daw aral yan? Na bawal kumain ng karne? Aral ng mga demonyo. Tuloy. Aron pagadawaton uban sa pagpasalamat nila sa mga bituo o mga lakaila sa kamabugan. Tuloy. Kay ang tanan mga buhing binuhat sa Dios maayo o walay bisan unsa nga ikasalikway kung pagadawaton nga may pagpasalamat. Alright. So, lahat daw ng bagay na nilikha ng Diyos ay tanggapin ng may pasasalamat. At kung kaya ng konsyensya mo, may kumakain ng palaka, insekto, may kumakain ng bulati, uod, bitin. So, kung hindi na yan pinagbabawal ngayon. Noon bawal sa lumang tipan, pati baboy. Sa lumang tipan. Pero sa bagong tipan, maaari mo nang kainin ang lahat ng ginawa ng Diyos. Kaya excuse me sa mga kapatid nating SDA, obsolete na yung kanilang tablet at doktrina na ginagamit. Ito ang new version. Wala nang bawal. Wala na ba talagang bawal, Elder? Apostle? Meron pa din. Tingnan natin itong mga binabawal na pagkain ng Biblia na huwag mong gagalawin. Dito tayo sa Acts chapter 15, mga kapatid. Okay? Sa Acts chapter 15, basahin natin dito ang mga bawal na pagkain sa bagong tipan. Acts 15, verse 28, 29. Kay nahimutan sa Espiritu Santo o kanamo nga dili kamo pagdatogan sa kalabi pangdakong lulan kay niini mga butang kinahanglan. Nga magligay kamo gikan sa mga butang nga hinalad sa mga halarawan o gikan sa dugo o gikan sa mga linuok o gikan sa pagpakikilawas na kung kini padamat muna ninyo makaayo kaninyo. See? May bawal pa rin kainin. Ano ito? Abstain from meats offered to idols. Mga hinandog sa Diyos-Diyosan, huwag mong kakainin. Amen po ba? Amen? Mga hinalad sa mga Diyos-Diyosan. Okay? Pangalawa, from blood. Ano yung blood? Dinuguan. Oh. Kaya pag nagkatay kayo ng baboy at manok, ano sabi sa Genesis 17? Itatapon mo ang dugo sa lupa at tatabunan mo. Sapagkat magagalit ako sa taong kakain ng dugo. Amen? Amen? Praise God. Wala na sigurong kakain ng dugo mula ngayon. Kung may dating kumakain. Tapos, hindi lang yon. Sa mga binigti. Ano sa Bisaya binigti? Hindi nakalabas ang double dead. O kaya, namatay yung aso, yung baboy. Uy, sayang man. Katayin natin to. Iulamin natin kalaking baboy. Hindi nakalabas ang dugo.
Nagbabawal ng Panginoon nyo. Diba? At ang fornication. Ano yung fornication? Ang dalaga huwag sisiping sa lalaki na hindi niya asawa. Fornication ang tawag dyan. Fornication ay kasalanan ng isang single na babae, dalaga, na nakikipag-sex sa boyfriend o hindi niya asawa. Amen. Fornication yan. Kasalanan sa Diyos yan. Di pa kayo kasal, kayo ay nagsisiping na. Yan ay mga nagbabawal ng Panginoon. So, isang dalaga, hindi ka dapat magpahalik at makipagtalik sa isang lalaki kahit boyfriend mo pa yan. At hindi mo dapat ibigay ang iyong virginity hanggang di kayo kasal. Kasi, kaya ang inaatake ni Satan ngayon, mga kababaihan, young people, Amen. inaatake yung inyong pagiging virgin. Gusto ni Satan na yan, sirain mo bago ka dalhin sa altar. So, maging lesson sana ito sa mga young people natin dito. Amen? Sa mga sister natin. Abstain from these things. Ayaw ng Panginoon mga bagay. So, maliwanag ba? Libre lahat kainin, maliban sa mga ito. Basta, hindi nakalabas ang dugo. At isa sa mga hindi nakalabas ang dugo, baka masyak kayo, no? Ay ang balot. Amen. Dahil buhay yan eh. Buhay na yan yung balot. Di ba? Buhay na yung balot. Niluluto. Parang ang balot, parang yung unborn baby yan na nilaglag. Penoy, pwede, Penoy. Di ba walang Penoy kasi Pinoy tayo? So, yung sinasabi natin dito, yung buhay siya, tapos pinatay. Yan ang mga strangled. Kaya, tingnan nyo, ito yung, kainin mo na lahat. Hindi naman, pero itong mga ito ayaw ng Panginoon, nagagalawin mo yan. Kasi, labag yan sa kanyang kagustuhan at kalooban. Amen. Okay? So, yan ang mga nawala. Tuloy, pagbasa. Yan ang mga katotohanang nawala. At, tuloy pagbasa, 1 Timothy 4, sana tayo? Verse 5. Verse 5. Verse 4 and 5. Kay ginigibalaan pinaagi sa pulong sa Diyos o sa pag-ampo. Pero ipipray mo yan. Lahat ng kinakaya mo, ipipray mo kasi maraming mga mikrobyo sa pagkain at saka sa hangin. So, pag hindi ka nagpipray, yung mga mikrobyo na yan, mga bad germs, papasok sa katawan mo yan. Yan ang magdudulot sa iyo ng mga sakit. So, bago mo kainin yan, kahit tubig, mag-ampo ka. Tama ba? Mag-ampo ba? Magdasal ka sa pamamagitan ng prayer at salita ng Diyos. Bago mo kainin ang isang pagkain o inumin ang isang tubig. Dahil hindi mo alam kung anong mga nandyan. At nililinis yan ng kapangyarihan ng Diyos once na dinasalan mo. Dinadalisay, sabi dyan, no? Ng Word of God and prayer. Praise God. Amen? So, makikita natin dito, mga minamahal na kapatid, na maraming nawalang katotohanan sa Bible. Dahil ang pinakikinggan na ngayon ng relihiyon, mga aral ng demonyo at mga sabi-sabi ng tao. So madalang ng simbahang nananatili sa katotohanan sa huling mga araw. Amen?
Mapalad kayo kung meron kayong pastor na nagmamahal sa katotohanan at handang sumunod sa katotohanan. To God be praised, to God be the glory. Amen? So, ang ating pasunod na babasahin ay Romans 1:23 and 25. Pinalitan ng mga tao, pati Diyos. Basa. O gilisan nila ang himaya sa dinami dunutod nga Diyos sa pagkasama sa larawan sa tao nga madunutod o sa mga langgam o sa mga mananap na may upat katiil o sa mga nagakamang sa yuta. Verse 25. Kay niana ang kamatuhuran sa Diyos gilisan nila sa batak o ipalapin nila ang pagsimba o pangalagad sa mga binuhat kaysa magbuhat na mao ang dalaygon sa walay katapusan. Tingnan nyo, nagawa ni Satan. Palitan ang katotohanan ng pagka-Diyos at gawing kasinungalingan. At sa halip na sambahin nila ang tunay na Diyos, ang sinasamba na nila ay mga Diyos-Diyosang gawa ng kamay ng tao at larawan. Kita nyo, yan ang ginawa ni Satan sa relihiyon. He changed the truth of the Godhead. At hindi lang nakontento si Satan. Hindi lang niya napasamba ang mga tao sa hayop, sa ibon, sa image. Nagawa pa niyang lituhin ang mga believer ng maraming Diyos. Yung ayaw sumamba sa Diyos-Diyosan, ginulo naman niya ang utak. Dumami ang Diyos. Naging 3, naging 2. Diba? Mahusay siya. Pero ang Diyos ng katotohanan, Amen, ay nagpadala ng 4th Elijah to restore all things. Hallelujah. Amen? Ibinalik tayo sa katotohanan. Ayaw ng Diyos na manatili tayo sa katotohanan. Anong sabi ng Panginoon? Lumabas kayo sa Kanya, bayan ko. Revelation 8:4, pinalabas tayo sa RCC. Kasi sa RCC, hindi naman lahat ng nandyan ay serpente. Sa RCC, marami ring anak ng Diyos dyan na God-loving, God-fearing. Pero anong sabi ng Diyos? Pwede ka bang maglingkod sa Diyos na nasa ilalim ka ng maling aral at sistema ng reliyon? Basa. O nagaluhog ko lain nga tingog gikan sa langit nga nagaingon gumula ka mo kaniya katawhan ko aron dili ka mo makaambit sa iyang mga sala o aron dili ka mo makadawat sa iyang mga hampak. See? Hindi ka pwedeng maglingkod sa Panginoon pag nasa mali kang relihiyon, nasa mali kang aral, nasa mali kang sistema. Hindi tatanggapin ng Diyos, madumi ka sa kanyang paningin. Ay sabi niya, magsilabas kayo sa kanya, RCC. At huwag kayong humipo ng mga aral at doktrina niyang madumi. Bayan ko. Ibig sabihin, maraming anak ang Diyos kahit sa mga maling relihiyon. Yes, right. Tama? Pero, anong sabi ng utos ng Panginoon? Lumabas kayo sa kanya, bayan ko. Ibig sabihin, hindi tayo dapat manatili sa anumang sistema, reliyon at organisasyon na wala sa banal na aklat ang mga doktrina at aral nila. Kailangan tayo ay virgin bride kay Kristo. Amen. Tama? O ngayon, nakalabas na tayo sa RCC. Saan tayo napunta? Napunta tayo sa mga relihiyon na lumabas sa RCC. Tama? Ngayon, dahil tayo ba'y lumabas na sa RCC at kabilang na tayo sa lumabas sa RCC, ibig sabihin, ligtas na tayo, saved na tayo. Hindi na tayo lalabas sa mga pinasukan nating sistema ng organisasyon na hindi kabilang sa RCC. Kaya natin ang Biblia sumagot dyan. 2 Corinthians 6, verse. Ito.
16, 17, and 18. O kung saan man pagkangay sa templo sa Diyos o man sa mga larawan, kita mao ang templo sa Diyos nga buhi, madagpa sa Ginoo sa Diyos. Magapuyo ako kanila o magalakaw sa kaliwala nila o ako mahimong Diyos nila o sila'y mahimong katawhan nila. Tungod niya ana, manggula kamo sa kaliwala nila o magpahimulan kamo, nagaingon ang Ginoo o dili kamo mangilabot sa mahukaw o pagadawaton o kamo. O ako mahimong amahan ninyo, o kamo mahimong anak nako, lalaki o babae, nagaingon ang Ginoo ang makadagahon. See? Kita nyo? Hindi sapat lumabas ka sa RCC. Lumabas ka nga sa RCC. Pumunta ka naman sa protestante, sa mga relihiyon na lumabas. Ang sabi ng Biblia, labas ka din sa kanila. Amen. Huwag kang mag-ano sa organisasyon. Huwag kang magpa-under. Kasi ang doktrina ng mga yan, parehas lang din sa RCC. Halos. So lalabas ka, mananatili ka na virgin bride kay Christ sa salita ng Panginoon. Amen? Hindi ka nakatali sa tali ng organisasyon, nakatali ka sa tali ng salita ng Panginoon. Yan ang gusto ng Panginoon. Tingnan mo, pinalabas tayo sa RCC, 18:4. Ngayon, pinalalabas tayo sa mga organisasyon. 2 Corinthians 6:17 to 18. Maliwanag po ba? So maraming pinalitan ang dyablo sa mga tao. Hindi lamang aral ang pinalitan ni Satanas, hindi lang doktrina ginawang mga aral ng demonyo, aral ng simbahan, kundi pati mga babae daw at lalaki, pinalitan ang kanilang natural na katangian. Ang lalaki gusto maging babae. Ang babae gusto maging lalaki. Amen. Yan ang gawa ng dyablo sa mga tao. Alam nyo ba, noong 1950s, hinuhuli ng mga pulis ang naliligo sa dagat na nakatupis. May pulis. Titiketan ka, dadalhin ka sa presinto. Kasi nung panahon na yon, banal pa ang kaisipan ng bansa. Alam niyo yon? Hindi nyo alam siguro yung mga pinanganak na ngayon. 1950s, sisitahin ka ng pulis pag naligo ka sa dagat na nakatupis. Kailangan nakadamit ka. Ngayon, 2025, sinong sisitahin yung nakadamit? Di ba? Kahit sa swimming pool, bawal maligo pag nakadamit ka. Baliktad ng panahon. Ngayon, huwag kayo masasaktan mga sister. Mahal ko kayo at mahal kayo ng Panginoon. Noong unang panahon, lahat ng mga babae nakasuot lahat ng bestida yan. Wala pang nagsusuot na babae noon ng pantalon. 1950s hanggang 1960s. Kaya makikita nyo, yung mga lola natin, di ba? Maria Clara. Tama? Kasi banal pa ang kaisipan ng mga sanlibutan noon, ng mga nations. Pero dahil sa uso, na napapanood natin sa telebisyon, sa Hollywood, sa Amerika, impluensya ng uso ng sanlibutan, pati kasuotan ay na-defile. Kumbaga napasok din ng dyablo, pati kasuotan ng mga tao. Wala talagang ititira si Satanas. Ipupulyot niya lahat. Bagamat totoo yun, ang Diyos di tumitingin sa labas, pero ang sinasabi nung labas, yung mukha mo, kung gwapo ka o pangit ka, o mahirap ka o mayaman. Pero, tumitingin din siya sa damit. Halimbawa ako, magsusot ako ng bestida dito at magpipreach, papayag ba kayo? Pakaitapon nyo na ako dyan sa labas. Di ba? Kasi perversion na yon. Magsusot ako dito ng takong.
Tapos magpipreach ako ng Word of God. Perversion yon. Kahit gagamit pa ako ng Bible, hindi totoo. Hindi nagre-reflect sa buhay ko yung sinasabi ko. Di ba? Kailangan kung ano yung pinapangaral mo, mag-reflect sa buhay mo. Yun ang sinasabi ni Pastor, na walang pagbabago sa relihiyon. Iba tayo, ang virgin bride iba sa lahat ng relihiyon. Ibang ating pananalita, ibang ating kilos, ibang ating pananamit. Nahihiwalay tayo sa relihiyon. Yan ang dapat na makita sa atin bilang virgin bride ng ating Panginoon. Amen? So makikita natin mga minamahal na kapatid, yan yung sinasabi ng Bible na babaguhin lahat ni Satanas ang mabubuting bagay at pasasamain niya. Tanyo, at ngayon may mga bansa, punta ka doon. Pwede ka nang maging lalaki, maging babae. Kung babae ka, tingnan mo na lang yung isang sikat na artista na yung Charis Penko. Di ba napakagandang boses, bata, talented. Ngayon, na-deform na siya ng kaaway. See? Vice versa. Mga lalaki na yung dating sikat na artista na Padilla, ngayon ay, diba? Sino may gawa niyan? Diablo. He wants to pervert everything that God created. At mag-iingat tayo na hindi tayo ma-pervert. Kasi na-pervert niya na pati halaman, na-pervert niya na pati mga manok, na-pervert niya na pati mga damit, na-pervert niya na lahat halos. Di ba? Amen. Kaya minsan, meron akong training na leader, pastor. Ano lang, para magising lahat kung may inaantok. Malambot ang boses. Boses babae. Sabi ko, pag nag-preach ka, laksan mo, boses na lang. Sige po, pastor. So, habang nagpipreach, boses na. Habang tumatagal, numinipis. So, sabi ko sa kanya, ang sign mo na ang boses mo ay nagboboses babae, pag narinig mo ko yun ang sign natin dalawa, ha? Opo, pastor. So, preach na siya. Mga kapatid, tayo mga anak ng Diyos! Habang tumatagal, kaya tayo mga kapatid. Sabi ko ngayon, kaya ang sabi, biglang tumigas na naman. So, sa loob ng kanyang sermon, 2 boses ang naririnig. Kaya ang daming beses kong, Diyan pa ba kayo? So, para hindi kayong mga sister, huwag kayo nakikibarkada sa mga ganun. Kayo nakikipagkaibigan sa mga ganun. Ayain nyo sila sa church. Huwag nyo silang kamuhian, pero huwag kayong sumasama kasi may spirit yan. Spirit yan, bawat bagay. So, dito tayo. Who fulfilled the fourth end time Elijah? Without a shadow of doubt, the fourth ministry of Elijah was fulfilled in the humble ministry of Prophet William Marion Branham. Though he himself never said that, it is abundantly evident that Brother Branham lifted the Lord Jesus Christ higher than any man has in the history of man. His ministry was a proof that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. His sermons correct errors that have been preached in all denominations during 7 church ages and restores the original faith that was preached before the church went into apostate state. So, si Brother Branham ay kinilala ng majority ng mga religious leaders nang dumating siya at nung makita nila ang ministry niya at masaksihan ang mga sermon niya, ito ang nag-restore ng katotohanan uli sa bride at ang bride, the true church, ay ni-restore pabalik sa katotohanan. Isa sa mga ni-restore ng Diyos to His ministry ay ang Godhead. Yung narinig nyo ng isang araw. Yan ang isa sa mga
preaching at teaching ni Prophet William Branham na there's only one God, absolute one God, at hindi Trinity, Tunity, or oneness. Isa sa katotohanang ni-restore ng Diyos through the fourth Elijah ay ang water baptism in the name of the Lord Jesus Christ. Si Brother Branham ay dating bautismado sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, pero siya ay na-rebaptize in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Isa sa mga katotohanan inilabas din ng fourth Elijah ay ang original sin, narinig natin kahapon, the serpent sin, na hindi pagkain ng mansanas, kundi isang sexual na bagay ang naganap doon sa Garden ng Eden. Ang lahat ng sermon ni William Branham ay naglantad ng lahat ng hiwaga ng Bible. Lahat ng sinabi ko sa inyong parables, mysteries, lahat ng iyon na inilantad ng Diyos sa preaching at teaching ni Prophet William Branham. Kaya kung gusto mong maunawa ng Bible from Genesis to Revelation, pakinggan mo ang kanyang mga sermon sa tapes, sa mga YouTubes, nandun lahat. Ako kinumpile ko lang lahat yon, isa-isa. Nakita ko, dati rin ako naghahanap ng katotohanan. Dati rin ako kung saan siya nakikinig. Pero nung marinig ko ang mga pangangaral nito, nabuksan talaga ang isip ko. Lahat ng katanungan ko sa book ng Revelation, ang sumagot ay ang Panginoon through the ministry of the fourth end time Elijah. Amen. So wala na akong masyadong katanungan sa Bible sa ngayon. Kapurihan sa ating Panginoon. Halos lahat ng katanungan ko sa book ng Revelation, yung hindi nakasulat, na binawal si John, di ba? Huwag mong isulat yung tinig ng 7 kulog. At yung 7 seals, yung ikapitong tatak na kalating oras sa katahimikan, lahat ng iyon, 7 thunders, 7 church ages, 7 vials, great revelation, the dragon, at ang mga four beasts, ang mga horse riders, lahat ng mystery na nandyan sa Bible, talagang totoo ang sinabi ng Biblia sa Revelation 10:7, pakibasa, na sa tinig ng ikapitong manulunda, sa tinig ng ikapitong propeta o anghel, lahat ng mga hiwaga sa Bible, ilalantad ng Diyos para mahibaluan ng kanyang tunay na nobya at iglesia. Revelation 10:7. Aban sa mga adlaw, matinong sa ikapito kamanunta, sa diha sa siya magbudyong, o niya ang tinago sa Diyos, matuman na, sumala sa iya sa mga maalong balita, na gibantalan niya sa iya mga ulipon na mga manalagna. See? Ito yun, no? Itong bituon. Ikapito, yung manulunda na yan. Seventh angel. Di ba napag-aralan din kahapon? Ang anghel ng Panginoon hindi tumutukoy lang sa may pakpak, kundi sa propetang mensahero. So dito tayo dapat sa ilaw ng ikapitong bituon. Huwag sa ilaw ng relihiyon. Sa ilaw ng sugo at mensahero ng Diyos. The fourth end time Elijah and the seventh angel of Revelation 10:7. Dahil yan ay nakahula sa ating panahon ang katuparan. Amen? Kaya tingnan nyo, ang sabi ng Bible, nung dumating si Elijah under John the Baptist, hindi alam ng tao. Tama? Ang anong ginawa ng tao? Pinatay nila si John the Baptist, pinugutan ng ulo. Pero hindi nila alam na that day, the scripture is fulfilled of the coming of the third Elijah. Bakit hindi nila narinig? Ba't di nila naintindihan? Ba't di nila nakilala? Kasi ibang relihiyon ang nasa isip nila. Ganyan talaga. Pag meron ka ng laman, isip mo, reliyon mo, kahit na ang katotohanan dumating, hindi mo napakikinggan kasi sold out ka na doon sa iyong kinagisnan. Yun ang mali. Dumating si Jesus, hindi nila alam na yung acceptable year of the Lord natupad. Ang Panginoon at tagapagligtas ay dumating, pero pinatay din nila. Tama? Kasi ang laman ng isip nila, relihiyon din. So ngayon sa ating panahon, Revelation 10:7, nakahula sa ating panahon, ang ikapitong manulunda darating na magtatanyag ng mga hiwaga sa Bible, pero kilala ba siya ng mga tao? Tinanggap? Hindi rin lahat. Oh, di ba? Darating ang fourth Elijah to restore the truth to the church and to restore the church back to the truth.
pero pinakinggan nila. Ayaw, gusto nila magpatuloy sa relihiyon pa rin nila. Yan ang problema natin sa ating panahon. Pero mapalad ang iglesyang ito dahil ang kapurihan sa Diyos sa inyong pastor ay merong pagmamahal sa katotohanan ng salita ng Diyos at respeto sa propeta at apostol ministry ng Panginoon sa huling mga araw. To God be praised, to God be the glory. So bago tayo tuloy magtapos, tingnan natin ang mga nakasaksi. Hindi kasama ni William Branham itong mga taong ito. Ito yung mga nakakita lang sa kanya ministry. Ito, witnesses to the William Marion Branham Ministry. Ito yung mga nakakita. Hindi niya ito mga kasama. Pero ito yung mga nakakita sa ministry niya, iba-ibang denominasyon yan, sekta, organization, leaders. Okay? Ayan. Yung kasunod na slide. Mga pastor yan ng iba't ibang reliyon at sekta na nakakita sa ministry ni Brother Branham. Una, si James Morris. Hindi ko alam kung kilala niyo si James Morris, Pastor. Kilala niyo si James Morris? Okay. Okay. James Gordon Lindsay. Tommy Lee Osborne. Ito mga mighty men sa Christianity. Anong sabi nila? James Morris. It was Branham more than any other evangelist who started the post-World II fundamentalist healing revival following his encounter with an angel on May 7, 1946. Word radiated in every direction and all manner of diseases and afflictions were healed instantly by the little Indiana preacher. Even cases of raising the dead were published. So yun ang kanilang patotoo. Mga patay, pag pinag-pray ni William Branham, buhay. Mga bingi, mga pipi, mga cancer, pag pinag-pray niya, in the name of Jesus, instantly healed. James Gordon Lindsay, never had we known of any preacher calling deaf mutes, mga bingi daw, pipi, bulag, kanyang pinagdadasal, and then yung mga taong yon on the spot, ay pinagaling ng Panginoon. A ministry that was beyond any that we had witnessed. Hindi pa raw sila nakakita ng ganitong klaseng ministry sa buong buhay nila. Sabi ni James Gordon Lindsay. Ayon naman kay Tommy Lee Osborne, God has chosen diverse and mysterious ways to reveal Himself to His servants, especially those called for the dispensational purposes, as was Brother Branham's call. In short, the man we know as William Branham was sent to demonstrate God again in flesh. So, ito ang patutuo nila na nakita namin ang Diyos sa Kanya. Ito naman ang patutuo ni Jack Moore, isa sa mga kilala din na mga mangangaral, the most gifted of all the evangelists. So, yun ang kanyang testimony. Oral Roberts, ang founder at leader ng mga Pentecostals, a humble, devout man of God. Sabi nila kay William Branham, isang mapagpakumbaba na tao. F.F. Bosworth, isa ring kilala sa larangan ng healing revival. When the gift is operating, Brother Branham is the most sensitive person to the presence and working of the Holy Spirit and to spiritual realities of any person I have known. George Ekerot, isa rin sa mga tanyag na mga ngaral noon. God called this humble man and anointed his ministry to a degree that within a few short years, his name was known in the most remote jungle outstation. Wherever you would go into this world, you would find that the name of this messenger has preceded you. Sabi sa book ni Morris Cirulos, Wind Over 20th Century. At sa isa pang patutuo naman, mula dito sa Only Believe, a true witness, Brother Branham was one of the most influential Bible ministers of our time. He was considered by many to be the initiator of the healing and charismatic revival that began in 1947. And from his ministry, there sprang myriads of other ministers who became internationally known.
From 1947 until the time of his passing in 1965, the powerful ministry of Brother Branham was well known and considered unparalleled in the history of gospel meetings. The impact of the supernatural ministry of this one man was felt not only in North America but also around the world. Tingnan nyo, ganun ang Diyos pag tumawag. Ipakikilala niya sa buong mundo na itong aking lingkod, itong aking sugo, itong aking fourth Elijah, at ibibindicate niya ng mga prophecies, signs, and wonders. Benny Hinn, sino nakilala kay Benny Hinn? Benny Hinn, sabi niya, my brother and sister, when the third dimension invades your life, you will see. The third dimension would reveal the secrets of the hearts, the platform, the prophetic would become very precise and very specific. It was seen somewhat in William Branham ministry. We're going to see an invasion of it in the church. So kita nyo, anong nasaksihan ni Benny Hinn? Si Brother Branham, alam niya iniisip mo. Alam niya laman ng puso mo. Alam niya nakaraan mo. Bakit? Prophet eh. Pag ang Diyos nasa prophet, alam niya kung ano yung past mo. Kung aksidente ka, kung nasira yung buhay mo, nag-backslide ka, alam niya. Si Brother Branham, ganyan ang kanyang gift. He knows the past, your present, and your future dahil pinapakita sa ng Diyos sa kanya ang mga bagay na ito. Ganun ang prophet. Prophet means seer. No? Kaya sabi ni Benny Hinn uli, Benny Hinn speaking about Brother William Marion Branham, that he is truly a man of God. William Branham was born April 6, 1909, sa isang log cabin, isang simpleng bahay na gawa sa tabla. Panganay siya sa mga anak na siyam ni Charles and Ella Branham sa Jeffersonville, Indiana. No? Siya ay lumaki sa hirap. Ang tatay niya dati ay lasenggo, walang pinag-aralan, at ang bata ay nervyoso sa pasimula ng kanyang murang edad, ay nakakakita na siya ng visions at dreams. At nakakarinig siya ng tinig na nangungusap sa kanya mula sa ipo-ipo na nagsasabi, huwag kang iinom, magsisigarilyo, huwag mong dudungisan ng iyong katawan sa kasalanan sapagkat meron akong ipagagawa sa iyo paglaki mo. So bata pa lang siya noon, nakakarinig na ng boses, kita na ng mga pangitain. William Branham came to know the Lord and was filled with the Holy Spirit in 1931. From that time, the Bible became the focus of his life and Jesus Christ the center of his very existence. Yung pala nangyari kay prophet. Noong May 6, binisita siya ng anghel at noong June 11, 1933, nung bisitahin siya ng anghel, siya ay nagbabaptize ng 17 tao sa Ohio River, sa Indiana. Amen. Yes, Ohio River near Jeffersonville, Indiana. Isang maliwanag na ilaw ang bumaba mula sa langit at tumutok sa kanyang ulo at isang tinig ang nagsalita. Kung papaano si Juan Bautista, ito na, inumpirma na ng langit, ang fourth Elijah. Kung papaanong si Juan Bautista ay sinugo ko sa aking unang pagbarito, ikaw ay aking isinusugo sa aking ikalawang pagbarito. Tingnan nyo, langit na mismo nagpatotoo na ito ay ang kanyang fourth Elijah sa panahon ito. Nagagamitin niyang instrumento to restore the truth to the people and the people will be restored back to the truth. And then we are ready for the rapture. Hallelujah. To God be praised, to God be the glory. Maliban dyan ay meron ding vindicated signs si Brother Branham binigay sa kanya. Kagaya ng binigay ng Diyos kay Moses. Diba? Si Moses ay binigyan ng sign. Ang unang sign, yung tungkod ni Moses, ay magiging ahas. At pag dinampot niya, magiging tungkod. At ikalawang sign, yung kamay ni Moses ay ilalagay niya sa kanyang dibdib, magiging may ketong at gagaling. Si Brother Branham may ganun din ang binigay sa kanya. May dalawang sign na binigay sa kanya ang Diyos para gamitin niya sa pagpapagaling ng mga may sakit at pangangaral sa ministry niya, mga kapatid. Ang unang sign na ibinigay sa kanya ay
yung kamay niya namamaga kapag pinag-pray ka niya. At pagkatapos kanyang ipag-pray, kapag bumaba na yung kamay niya, yung nawalis na yung maga, kahit ang sakit mo, cancer, leukemia, kahit ano, pagtaba ng kamay niya at pag bumaba na yung maga ng kamay niya o manas, magaling ka na. Amen. Then, isa sa mga sign na binigay kay prophet, pangalawa, alam niya iniisip mo. Alam niya kung naniniwala ka sa Diyos o hindi. Alam niya kung na-aksidente ka o anong nangyari sa'yo in the past. Sinasabi ng Diyos kay Brother Branham, meron kang karanasan, aksidente ka sa isang sasakyan, matagal na, ang tatay mo nakaupo sa wheelchair, may sakit na cancer, lahat, detalyado mga kapatid. Bakit? Kasi yun ang propeta ng Diyos. Ganun talaga. Ang tunay na propeta ng Diyos ay ganun ang gift na ibinigay sa kanya ng ating Panginoong Hesus Kristo. Milyon na tao ang nakarinig kay William Branham sa buong mundo. Nakasaksi sa kanyang ministry, sa kanyang pangaral, nakarinig hanggang Africa, hanggang kaduluduluhan ng mga kagubatan, ay napakinggan ng kanyang tinig. At maraming nagbalik loob, maraming nagbago, maraming pinalaya, maraming pinagaling sa ministry ng Panginoon sa Fort Elijah sapagkat binindigate ng Diyos. Amen. Ang kanyang propeta sa huling mga araw. Kaya mga minamahal na kapatid, isa dyan sa litrato ni William Branham ay yung halo. No? May ilaw sa ulo niya. A halo fire. Ngayon, nang pinicturan yan, nakita sa develop ng negative. Bakit may ilaw sa ibabaw ng kanyang ulo? Alam natin yan ay pillar of fire at pillar of cloud ay vindication ng Diyos sa kanyang mga propeta kagaya ni Moses. At ito ay nalitratuhan noong January 24, 1950 sa Sam Houston Coliseum, Houston, Texas. No? Na binibindicate ang ministry ng Malachi 4, 5, and 6b, the Fort Elijah. At ang original na litrato nito ay nasa Washington, D.C. ngayon, mga kapatid. Nandoon sa Smithsonian Institute Library Hall of Congress, Washington, D.C. At si Barack Obama pumipirma minsan, nandun sa background niya, nakita ito sa America, Washington, D.C. Bakit nilagay ng Amerika ang litratong yan sa Washington, D.C.? Dahil naniniwala sila na itong propetang ito ay vindicated prophet ng Diyos for this generation. So, mayroong vindication ng pillar of fire at mayroong ding vindication ng mysterious cloud. Tingnan nyo yung mysterious cloud. Diba? Yan. Lumitaw yan noong February 28, 1963 sa Arizona, USA. Pero walang ulap dyan. At ang sabi ng Life Magazine, saan galing yung ulap na yan? Bakit biglang lumitaw? Walang kaulap-ulap dyan. At imposibleng magkaulap. Pero lumitaw, ang shape ng ulap na yan, na kapag itinayo mo, kamukha ng ulo ni Kristo. At yung drawing ni Hoffman, head of Christ, ng isang German, ganyan na ganyan. Bakit? Ano yan? Sa Bible yan. Behold, He cometh with clouds. See? At makikita nyo ang tanda ng anak ng tao siya'y darating sa mga alapaap. Tanda pa lang, hindi pa actual coming. Sign pa lang yan na malapit na siyang dumating. Sa ibaba nito, nandito si Prophet Branham. Bakit? Sapagat bago lumitaw, ang mga ulap na yan na mukhang ulo ni Kristo, di ba sabi ng Biblia, ang kanyang ulo ay parang wool, white as wool? Revelation 1, di ba? Ang ulo ni Kristo parang ulo ng niebe, ng wool, balahibo ng tupa. See? Bago lumitaw yan, 7 anghel ang mula sa langit ang bumaba. At binuhat si William Branham. At pagkatapos makipag-usap ng 7 anghel sa kanya, sabi, umuwi ka na sa iyong bahay, i-reveal namin sa iyo ang 7
tatak na 7 seals na hindi naintindihan ng reliyon hanggang ngayon. At nung pagkatapos ibaba ng 7 anghel si Prophet Branham, muling bumulusok pataas ang 7 anghel at ito na, biglang lumitaw ang alapaap na yan. Silang may gawa niyan, yung 7 angels. Para ipakita sa buong mundo yung mystery cloud na siya ay parating na. Ang sign niya na siya'y malapit ng dumating, lilitaw sa alapaap. Nagkaya ng puting niebe ang kanyang buhok. So lahat ng ito, mga kapatid, ay binakapan ng langit ang kanyang Port Elijah. Hindi siya nagkiklaim na Port Elijah, pero ang mga nakasaksi at ang Diyos mismo nagbindicate ng kanyang fourth end time Elijah. At lahat ng kanyang sermon, mga kapatid, kanyang binuhay ang Biblia mula Genesis hanggang Revelation. Lahat ng nakatago dyan na parables, lahat ng nakatago dyan na mysteries, ipinangaral niya. At sabi ng Biblia, pag naipangaral niya, anong mangyayari? Tapos na ang mga hiwaga. Amen? Tapos na ang mga hiwaga. Lamtad na, pero hindi sa reliyon. Sa mga uhaw ang puso lamang, mga truth seeker. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Bago yan, ay merong 7 major na hula ang propeta bago namatay. Ano ang kanyang 7 visions prophecy noong 1933? Isa-isahin natin. Merong 7 visions pangitain na ipinakita ng Diyos sa Fort Elijah na mangyayari at nangyari. Unang vision. Ito ang kanyang vision, pinakita sa kanya. 1933 was that he saw a dictator rising up in Italy that would invade Ethiopia. He saw Mussolini and he saw his shameful end where the people turn on him before it ever transpired in actual event. Nangyari ito. Nakita niya si Mussolini. Sinabi niya sa mga tao, may diktador na darating. Ang pangalan niya Mussolini. At nangyari nga. Pangalawa, nakita niya sa kanyang vision ang pagdating ni Hitler. Ipinakita sa kanya ng Diyos na merong isang lalaki na ang pangalan ay Adolf Hitler at magiging makapangyarihan sa Germany at kanyang dadalhin sa giyera World War I ang buong mundo. At ang Germany ay matatalo at si Hitler ay mawawala na parang mahiwaga. Totoo nga, namatay si Hitler pero walang nakakita kung nasaan siya. Sakto ang hula sa kanya ng Fort Elijah. Third vision, sabi niya, nakita niya ang 3 fascism na lilitaw sa mundo. Ang una, fascism, Nazism, at ang ikatlo, communism. At lalamunin ng komunismo ang dalawa, fascism at Nazism. Totoo nga, komunismo ngayon ang naghahari sa ibang bansa. Pang-apat na pangitain ni William Branham, nakita niya mga sasakyan ay magiging hugis itlog. Wala pang hugis itlog noon, time niya. Pero ayan na, nandito na. Amen? At yan ay remote control, sabi ni William Branham. Walang nagdadrive. Kundi yan ay automatic. May sensor. See? Ang tawag dyan ay Waymo self-driving car. Okay? At ang may gawa niyan ay Google. See? Kailan hinula yan? 1933. Oh. Kailan natupad? Ngayon lang. 20 centuries. And then, ang ikalimang vision niya, ipinakita niya sa kanya ng Diyos na ang mga moral ng kababaihan sa buong mundo ay magiging pante sa Amerika at pamamahalaan niya ang Amerika at kokontrolin niya. Pero, ang sabi rito sa Bible, ang magandang babae, ay tumutukoy sa prophecy sa Revelation 17:3-5, the Roman Catholic Church na kumukontrol na ngayon sa Amerika at sa lahat ng mga politicians. Hindi lamang sa Amerika, ang Roman Catholic Church ay buong mundo ang kanyang kontrol. Siya lang ang relihiyon na may ambasador sa mga bansa. Wala pa kayo nakitang relihiyon na may ambasador. Ngayon pa lang.
Only the Roman Catholic Church has the ambassador around the world. At anong tawag sa kanya ng Biblia sa Revelation 17:5? Magandang babae. See? So ang maghahari, magiging makapangyarihang relihiyon sa buong mundo. Now, mark my word, prophecy to the prophet, ay ang Roman Catholic Church ay magiging makapangyarihan uli sa buong mundo. At kung anong ginawa nilang pagpatay sa mga Kristiyano noon, papatay uli sila ngayon, yung mga Kristiyanong maiwan sa rapture. Bakit? Sapagkat sila ay pamamahalaan ng Antikristo. So mabigat yan, pero yun ang prophecy ni William Branham na mangyayari. Magkakaroon ng persecution, great tribulation, pero bago mangyari yan, the rapture of the church muna. Yung mga na-restore ng Pope Elijah, nalagyan ng langis sa mga lampara, yun ang mga wise virgin bride na makakasama sa pagdating ng panahon. Siguraduhin niyo mga kapatid, na nagsawod kayo ng langis sa loob ng 3 araw na to. Amen? Sapagat ito lang ang pag-asa natin makasama sa rapture. Yung langis ng kapahayagan, yung langis ng katotohanan ng Espiritu Santo na dumating sa inyong kalagitnaan. Amen? Huwag niyong sayangin, mga kapatid. At ang ikapitong vision, nakita niya ang Amerika ay nasusunog. Ito'y pinasabog ng isang bomba atomika o nuklear. At nakita niya ang Los Angeles, California na lumubog sa ilalim ng dagat. Alam niyo ba lately, nasunog ang Los Angeles, California. At alam niyo ba lately, ang report, malaki na ang crack sa buong Los Angeles, California. Isang malakas na lindol na lang, lulubog na siya. At milyon ng mga matay. Kahit mga scientists confirm yan. Yan, di pa natutupad. Pero matutupad yan bago dumating ang Panginoon, bago mag-rapture. Lulubog daw ang Los Angeles, California. Yan na lang, sa 7 vision niya, ang hindi natutupad. Pero inuulan ng lindol lagi ang Los Angeles. Niyayanig siya araw at gabi halos ngayon ng lindol ang Los Angeles. Magkakatotoo ang sinabi ng Diyos sa propeta. Amen? So, tandaan natin mga kapatid. And last, di ba namatay na si Pope Francis? Di ba? Patay na? Tama? Oh. Alam niyo bang may prophecy si Branham tungkol sa pag namatay yan, mayroon siyang sinabi na sabi niya dito sa kanyang message na Acts of the Holy Spirit by Reverend William Branham. Around 6 weeks ago, President Trump, tandaan niyo, sabi ni Trump ito, said he'd like to see the next Pope come from America. Talagang sinabi ni Trump yun. Gusto niyang makita na ang susunod na Papa ay manggagaling sa Amerika. Sinabi ni Trump yan 6 weeks ago. Anong sabi ni William Branham? Pakinggan nyo. We are looking for rapture, sabi niya. Naghihintay tayo sa pag-agaw. I believe, sabi ni William Branham, one of these glorious days, when this united confederation of church goes together, and the new Pope is brought out of the United States. 1954 pa to sinabi. Ito, sinabi na ni Trump na nag-expect na siya na ang new Pope galing sa Amerika. Ano sabi ni William Branham? Kapag nahalal ang bagong Pope na galing sa United States, matutupad ang hulang ito at magkakaisa lahat ng relihiyon. Yan ang hayop na sinasabi sa Revelation na magkakaisa. Sasabihin ko sa inyong katotohanan, ang tunay na iglesia ay magsasama-sama at magkakaisa sa pagkakataong ito. Yung tunay lang na mga mananampalataya. Lalabas sa Metodista, lalabas sa Baptist, lalabas sila sa Presbyterian, lalabas sila sa Pentecostal, lalabas sila sa Nazarene, lalabas sila sa Pilgrim's Holiness, lalabas sila saan man silang sekta galing, iiwanan nila ang kasinungalingan at magkakaisa ang tunay na iglesia. At sila'y masinsemento ng pag-ibig ng Diyos. At yan ang gagawa at kukumpleto ng buong katawan ni Kristo.
Lahat ng tunay na mananampalataya ay magsasama-sama. Lahat ng mga sinungaling at di totoo, magsasama-sama rin. Silang lahat ay magkakaisa sa relihiyon. Yan ang sabi ni William Branham. Praise. Glory. Grabe, no? Grabe. Hindi to 1954 pa yan sinabi na mag-i-elect ang Rome ng Santo Papa galing sa Amerika at 6 weeks ago. Kapag nag-elect sila ngayon, oh my! At kapag nag-elect ngayon ang Rome ng Papa galing sa Amerika, the end is near, brothers and sisters. And glory His to God. prophecy is fulfilled. Kung hindi pa, may chance pa. Pero kung yan na, napaka-iksi na ng panahon. Maghanda tayo mga kapatid. Magkarga na tayo ng langis. Magsuot na tayo ng white linen of righteousness and holiness and salvation para kasama tayo sa pagdating ng ating Panginoong Jesus Cristo. Glory to God. Amen? Everybody say praise the Lord. Kung I hope na maliwanag na sa atin ngayon ang 5 comings of Elijah Praise God. at ang 4th comings. At bago tayo magtanungan, mag-break na muna tayo. Mamaya na tayo siguro magtanungan pagkatapos ng lunch. Tayo tumayo at magpasalamat sa ating Panginoon. Sa iyo ang kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus Cristo. Amen. Awitin natin kay buti-buti mo, Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Kay buti-buti mo, Panginoon.